Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang Ame from Japan, Kabayan Gemini. This reading is for you, July 1 to July 7, 2024. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakakataba ng puso ninyong mga comments. Yan. Salamat sa inyong lahat, sa sumusuporta. Maraming salamat din sa mga nagpa-personal reading, Kung gusto po na personal reading at energy nyo lang talaga ang gusto nyo makuha natin, nasa baba po ng video na to, how to contact me para po, all the details po nasa baba. This is a general reading, Kabayan Gemini, kuhanin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman talaga para sayo. Maaring ito is a vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo o energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyayari o mangyayari pa lang. Just your own intuition, lawakan po natin ang ating isipan. Maaring relate ito sa work, love, job, friends, family member, co-workers o sa business. Gemini in July 1 to July 7, 2020. Show me, show me, show me, show me. Buharin nyo lang yun sa inyo kasi marami kayong energy sa mundong ito, Kaya hindi lahat kayo is makaka-resonate sa ating reading, Okay. Okay, mukhang ikaw ay susubok na ng bagong, okay. Ano to, tot? Siguro this is a time to step up, Sa nakita ko sa'yo, Sa nakita ko sa'yo, this is the time to step up. Or kailangan mo nang sumubok ng panibagong risk, Ang nakikita ko dito kasi handito ka kasi sa sitwasyon mo na may mga gusto kang ma-achieve actually. May mga gusto kang ma-achieve. Kumbaga, halimbawa, gusto mo ng success. Gusto mo ng success sa buhay. Kailangan, kung ikaw is in a YouTube channel, or in a public, or kung ano man nasaan position ka man. Kasi nakita ko maraming taong kumukonect sa'yo, or maranas ka trabaho ka siguro sa field ng maraming tao. Ganyan. Nakita ko maraming tao. And then, siguro kung medyo hindi siya nag-step up sa nakita mo, siguro it's time to start ng mag-change ka ng mga decisions in life, sumubok ka ng mga bagong pagsubok, kahit hindi ka umalis sa place mo. Diba? O kaya, halimbawa, nag-YouTuber ka o nag-reels ka, ang content mo is ganito, mag-try ka ng iba namang content. Kumbaga, haluan mo lang. Huwag mong ibahin yung content mo, pero haluan mo lang, i-mix mo lang ng ibang style. Ganon. Para, try and try lang. Ganon nakita ko. Siguro is time, Handito kasi sa sitwasyon mo na parang, you want to start a new beginning, gusto mong mag-step up, pero natatakot kang sumubok. Hindi ka makapag-desisyon because of may choices, kumbaga. Parang handun ka sa sitwasyon, siguro, I don't know, parang hindi mo alam ang gagawin mo o paano ka mag-uumpisa, parang gano'n, sa nakita ko. Gano'n din sa iba, with comes sa love, gano'n din. Maaring may mga option siguro, ganyan, o kaya ayaw mo nang, kung sa love naman ito, gano'n din, parang ayaw mo nang sumubok kasi baka masaktan ka uli. Parang ikaw na rin yung sarili mo, imnilak mo yung sarili mong nararamdaman. Gano'n nakita ko. Or sa iba, gano'n din sa trabaho, sa business, kanya. Nagkakaroon ng choices in life, Kasi natatakot ka. You need to face your fear, Whatever na, may maging resulta nito, painful man yung magiging choices mo, it's a part of the game, It's a part of a challenge na papunta ka kasi sa success, The more experience na makakaranas ka, the more na makapagbibigay sa'yo ng katatagan, na sumubok pa ng mga iba't ibang bagay, Sa nakita ko dito. Pag nag-failed, edi fine, nag-failed, diba?
O di try uli, another chance, try uli na another risk, 'di ba? Ganun lang 'yon. Kasi handito kasi sitwasyon na hindi ka makapagdesisyon eh. Kailangan mong i-face yung obstacle na to. Kailangan mong magdesisyon. If you want to crossroad, mag-crossroad ka. Parang you need to use your mind. You need to use your mind and intellect. Siyempre, parang you are being caught in a middle. Can I do? Hindi. Hindi. Wag. Parang ganun. Nasa gitna ka na, kumbaga, there's an opportunity na nag-open sa'yo. Parang hindi mo alam kung tama yung daan o tama yung patutunguhan mo. Parang ganun nakita ko. No? Tingnan natin. Sa nakikita ko sa'yo dito, andito kasi sitwasyon mo na, oo, may bagong bukas, may bagong dumadating na sigla, kasiyahan, bagong buhay, maaring humiling ka ng dreams in the past, ito ibinigay sa'yo. Pero, nung ibinigay na sa'yo, nagugulahan ka naman. Diba? May dumating na opportunity, kumbaga. Ganyan. Kung ano man yun, no, sa nakita ko dito. Kaso, parang handito ka sa parte ng buhay mo na ang tagal mong magdesisyon. Ang tagal mong mag-decide dito sa bagong buhay na magaganap o nangyayari sa life mo, no? Hindi ko alam kung ang daming question na tumatakbo sa isip mo. You're stuck, no? Feeling mo stuck ka. Nagkakaroon mga dissatisfaction sa iba. Syempre, handun yung on and off and action mo. Hindi ko alam kung you are waiting pa more for the sign or handun. Alam mo sinasabi kasi ni universe. Ino-offeran ka daw niya ng almost 3 times to 4 times na decisions in life na opportunity. Ano man, love, trabaho, kaperahan, gift, kung ano man yung opportunity. They offering you an opportunity, pero hindi mo daw ito ina-accept or hindi mo talaga siya nare-recognize. No? Sa nakita ko dito, yun na nakita ko. Or maybe may ginagawa ka sa ngayon, pero yung pinalakpas mo kumbaga, mas focus ka sa ginagawa mo ngayon, parang handot ka sa partner mo, ay pwedeng pag binalikan ko at nahandyan pa yan, para sa akin yan. Parang ganun, parang yun na nakikita ko. Then, handi talaga, dahil sa pagiging mabagal mo, no? Sa lahat ng decisions in life, di ba? Iba dito, when it comes to money, ang bagal din ng takbo ng buhay, no? Oo, may mga opportunity or there's a new beginning na dumarating sa buhay mo na may mga dapat namang pagbabago o may mga dapat mong gawin to start, no? Kailangan mo kasing mag-renew sa sarili mo, sa nakita ko dito. Kaso, parang nahandun yung sa part na parang ayaw mong mag-regret or ayaw mong parang iniisip mo siya. Handun yung lungkot parang kung pagbabago na to, okay ba sa akin? Magiging fit ba sa akin? Ganun nakikita ko. Meron bang kalalabasang maganda? Parang ganun ang nakita ko. Overthink ka na in advance sa mangyayari. Diba? Kung ganun yung na-itithink mo, hindi mo, mapipigilan ka talaga. On and off ang action. Kasi kung hanggat hindi mo siya tinatry sa buhay mo, hindi mo alam talaga mangyayari. Nobody knows, diba? Kailangan mo itry. And then, kung ano yung magiging result nun, you need to learn. Pag nag-success, wow, it's good, diba? Kailangan mo lang talaga i-give more an effort nito. So, iba dito, meron kayo mga sitwasyon na mga pinagsisihan. Maaring may mga nagbago sa buhay mo o pagbabago na maaring opportunity na dumating in your life pero siguro hindi mo na-accept, then pinanghinayangan mo. Yun yung mga ganon. Or maaring naman basta meron ka mga pinagsisisihan in life na parang nag-fail. Maaring nag-fail siya, maaring opportunity, maaring meron ka opportunity
or trabaho na nag-fail, no? Tapos, or maybe there is something na loss, ganyan, may nawala, nahandun yung may nakita kong humiwalay, umalis, paghihiwalay, something ganun sa nakita ko dito. Nagkaroon din sa iba dito ng mga disappointment when it comes sa buhay nila, no? Yan, yung iba dito sa magulang, no? Sa nanay, sa kapatid, sa ganun. Mismo also sa sarili mo, yung iba dito, no? Nagkaroon kayo ng mga disappointment sa mga siguro decisions in life, ganyan. And then yung nakikita ko yung sadness and loneliness mo sa ngayon. Or there is a person here na medyo nakikita ko nalulungkot siya. Oh, nalulungkot tong tao na to. Ikaw or malapit sa puso mo, ha. Yung tao na to nalulungkot siya. Parang they feel sad, loneliness, tapos hindi ko alam, ikaw or siya, parang nawawalan siya ng pag-asa in life, no? May nakita rin ako dito na taong na may sakit. Hindi ko alam kung ikaw nakakaramdam ka ng sakit, ganyan, or may tao dito na may nararamdamang sakit, no? Sa nakita ko ito. Darating din daw yung time na yung iba sa inyo sasakit yung ulo, may pananakit ng ulo, or mananakit yung paa, no? Parang ganun ang nakikita ko. Pero titingnan ko pa rin kung ano yung pwede nating makita dito. Iba dito, dumadaan kayo sa financial problem, ano? Anak, puno-pupunyo naman si mami. Siguro iba dito, ando kayo sa part ng buhay nyo na hindi ko alam kung may nawalang pera o nawalang trabaho, opportunity, o ano man yun, no? Love, something ganyan. Tingnan natin. Bakit po? Ano yan? Bakit? Diyos ko, may marimar. Okay, sa nakita ko sa'yo dito, yung iba dito nagkakaroon ng problema with comes sa trabaho nila, sa family, sa stability nila. Sa nakita ko dito, no? Nagkakaroon kayo ng choices in life. Sa love life din also, no? Sa iba. Nakita ko dito, hindi yung iba, yun nga, may problema with comes sa financial. Nagkakaroon ng delay with it comes sa'yo, going towards sa bagong buhay o bagong nagbukas na opportunity sa buhay mo. Nagkakaroon ng delay, ano? Parang you're stuck kung nasaan ka man ngayon. Nagkakaroon ng lack of direction dito. As in, parang andun ka sa parte na mo na tumigil. Imbis na handyan yung opportunity, hindi mo siya ginagrab. Hindi ka kumikilos. May mga sitwasyon ako nakikita sa'yo na ginagawa mo pero pointless yung ano mo, sacrifice mo. May ginagawa ka raw na ganun. Nagkakaroon ng self-limiting sa'yo, no? Hindi ka rin nagiging totoo sa sarili mo. Parang natatakot ka sa kalalabasan. Nakikita ko sa'yo. Sa iba gano'n, natatakot kayo sa kalalabasan. Hindi ka makapag-desisyon sa nakita ko. Sa iba rin dito, nagkaroon when it comes to a love or kaperahan or maybe a part of the family, nagkaroon dito ng pagsisinungalingan, ano? Sa nakita ko, nagkaroon ng mga broken family, broken trabaho, business, kaperahan, relationship, no? Sa nakita ko dito, nagkaroon talaga ng ganun. And then, sobrang, yung iba dito nagkaroon ng mga crisis, distraction in foundation, naging unfair, talaga unfairness. Tapos may nakita kong, hindi ko alam kung ikaw o there is someone here na gusto niyang gumante o maghigante. Parang gano'n nakita, nagiging disbalance kung nasaan man ka ngayon sa sitwasyon mo ngayon, no? Ang nakita ko dito, nagkakaroon ng distraction to make a new beginning sa buhay mo. May na-confine ba? O may na-hospital? Yun na nakita ko.
So, nakita ko dito, you need to choose. You need to choose. Kasi, handyan yung opportunity na dumarating sa buhay mo, pero hindi mo siya kinagrab. No? Bakit? Sino? Ang dami mong hinihiling or ang dami mong gustong makamit, no, sa nakikita ko dito. Minsan nag-i-illusion ka, nagde-daydream ka, ang gulo ng isip mo. You need to be patient to make a choices, no, sa nakita ko dito. Andito yung sa part na nakikita ko sa'yo na may iniiwasan ka? Ang alin po? Iniiwasan mong masaktan o iniiwasan mong mabigo? Ang nakikita ko sa'yo dito, meron kang isang sitwasyon na inalisan. Relationship man yan, trabaho, family, something ganun. Kung ano man ito. Parang itong tao na to, itong sitwasyon na to, naging sobrang toxic sa buhay mo. Natrap ka dito sa sitwasyon na to. And then ngayon, nakita ko, nirelease mo yung sitwasyon na to. Inirelease mo yung sarili mo doon sa sitwasyon na yon. Pero, dumating ka rin naman din sa time na naguguluhan ka ngayon. Bakit mo nirelease yung sitwasyon mo doon? Kasi parang feeling mo nagiging tanga ka doon sa sitwasyon na yun. No? Kaya nirelease mo yung sitwasyon na yun. I-relate mo kung sa kaibigan yan, sa family mo yan, sa anak mo yan, o sa trabaho mo yan, o sa business mo yan, o sa work mo yan. I-ano mo ha. Hindi yung nirelease mo, umalis ka dito sa sitwasyon kasi feeling mo parang nagiging tanga ka, parang ginagawa kang tau-tauhan, or parang handun sila, nag-ahari-arian sila, mga hindi sila mabuting tao, parang antitigas ng puso nila. Kaya ikaw yung umiwas, no? Doon sa sitwasyon na yun, sa nakita ko dito. And then, you're starting a new horizon sa buhay mo kasi parang you feel na parang binackstab ka nila, nasaktan ka na nila, nagkaroon ng violence, ganyan, pinag-aapihan ka, api-api, ganyan. Doon sa part din, umalis ka doon, o ikaw mismo ang umiwas sa sitwasyon mo ngayon. Pero, yun nga, dahil sa umalis ka doon dahil it's a destiny, no? Kasi, kumbaga, inalis ka doon ni universe at ni Lord because you have na may gawin sa buhay mo, na kailangan mong mag-growth, na kailangan mong hanapin kung saan ka magaling, yung talent mo, kailangan mong mag-forward, no? At kailangan mong lumaya. Mismo yung taas rin mismo ang nagpalaya sa'yo, no? And yun nga, kumbaga, in this situation, kailangan mo i-explore yung sarili mo. Yun na nakita ko. Siguro iba dito may mga progress, may preparation, ang ginagawa para to start a new beginning, sa nakita ko dito. Yung iba dito, nakikita ko dito, ang dami nyong gustong marating. Parang gusto mong mag-travel. Hindi ko alam kung ikaw is nagtata-travel, panay travel, hindi ko alam kung gano'n. Parang iba gano'n siguro. Pa-travel. Travel dito, travel doon, travel dyan. Overseas man yan o dyan. Parang gano'n nakita ko. Or you wish mo na sana makapag-travel ako sa Amerika, sa Italy, mga gano'n, mga iba-ibang bansa. Siguro sa iba nakikita ko gano'n, no? So, nakita ko talaga sa iba dito, naghahanap pa kayo ng tamang direction sa buhay mo. You're still searching and you're still waiting for a sign. No, sa nakita ko dito. Kahit na may dumarating naman na sign, hindi mo siya nare-recognize. No, sa nakikita ko dito, kailangan mag-grab ka. Okay, talagang you need to look to the future. Kailangan mo na rin i-let go
whatever holding you back sa nakaraan, this is a time to move, no? This is the time na i-appreciate mo yung mga offers sa'yo, sa nakikita ko sa'yo. And this is a time din naman na mag-focus ka sa sarili mo, no? Yun na nakikita ko sa'yo dito. And then, yun nga, nagkihintay ka ng something, maybe gusto mo muna mag-heal, ganyan, sa nakikita ko dito. Siguro this is a time na rin to make a decision, ano? Kailangan mo rin magpakatotoo sa sarili mo, eh. Kasi as of now, parang nagkakaroon ka ng negative thought. Mabalik-balik ka sa nakaraan. Hindi ka nakapagtutulog, nag-aalala ka, kulang ka sa tulog. May mga pinagsisisihan ka na opportunity. Kaya tingnan natin. This is a time na rin daw na mag-save ng monies, no? Mag-start ka ngayon sa sarili mo. Sa nakita ko to, you need to start sa sarili mo, pagbabago, i-renew mo yung sarili mo, mag-focus ka sa sarili mo. Pagbigyan mo naman yung sarili mo. Sa ngayon. Sa nakita ko sa'yo, no? Kaso nandito ka sa part ng buhay mo na hindi mo alam kung pupunta ka sa kaliwa o sa kanan. Nagkakaroon ka pa rin ng doubt sa sarili mo. No, nagkakaroon, parang nag-pause ka muna for a while. Parang yung naglulo ka pa ng mga options siguro sa iba. Or maybe you're planning pa, ganyan. Sa nakita ko dito, kung ano siguro yung gusto mong gawing opportunity sa life mo, maaring ganun. You don't know how to proceed sa ngayon. If you take it action or not, yan. May nakita rin akong partnership dito. Nakita ko rin dito na nagkakaroon talaga ng option or may mga dinidiscover ka pa, maybe. Iba dito, siguro nagpa-plan kayo, travel, overseas man yan, o dyan lang, parang may ganun nakita. May mga sitwasyon ako na hindi ka mapakali. No, may mga sitwasyon ako na hindi mo alam kung magde-decide ka to stay or mag-go ka na. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. This is a time to place your future. No? Nasa kamay mo yun, eh. Nasa iyong mga kamay ang pagbabago ng iyong buhay. Kasi nakita ko talaga dito, action na lang ang kulang. No? Action na lang ang kulang din sa nakikita ko dito. Masyadong mabagal ang nangyayari, mga kaganapan. No? It's up to you to make it happen. If you want to make new beginning, kung gusto mo i-grab itong opportunity, no, grab it. You need to trust your intuition. It's time to one action. No? Kailangan ng changes, start afresh. There's a new beginning. May offer naman, eh. May offer. Ako nakikita sa'yo. Siguro, you want to make sure lang siguro, kaya nagkiki-slow, siguro, you want talaga na i-sure siya, no, for the future. No, ang nakikita ko dito. Siguro yung iba, kung ano man opportunity to, business man ito, trabaho man ito, or love man ito, sa nakita ko dito, handito yun sa part na parang, kung sa business to, kulang pa ako sa financial, kung wala akong ganong kasapat na financial para magtayo ng business. So, iba naman dito, maaring may tao na nakapagbigay sa'yo ng sakit. Kumbaga, may sitwasyon, opportunity man yan, or trabaho, love life, parang naando sa part na buhay mo na parang nagkaroon ng rejection or nagkaroon ng pag-alis, nagkaroon ng hardship, no, sa nakita ko dito. Kumbaga, siguro nagkaroon ng problema. Tingin ko nga. Parang may getting together ako nakikita. May coming home. May darating ba? No, may mag-o-offer daw sa'yo. Maybe someone is offering a love, opportunity. Sa nakita ko dito, may tao dito na gusto rin na mag-sorry sa'yo. Maybe anak mo, o kaya past person, sa nakita, o kaya kasamaan sa trabaho. Sa nakita ko dito. Pwede rin family, no? Sa nakita ko dito. Sa nakita ko dito, may getting together. Ako nakikita, maybe you have a travel or maybe
may tao na darating galing probinsya o galing ibang bansa or kaya ikaw ang uuwi, ganyan. May mga ganun. May pagkikita-kita na mga tao na matagal na kayong hindi nagkaroon ng closure. Yun na nakita ko. Hindi ko alam kung may mangyayari rin sa iba na celebration, happiness, fun, enjoy, something ganon. Nakikita ko rin na may parties and event, surprise, reunion, maaari may pupuntahan kang wedding, no, sa ibang lugar. Sa nakita ko rin ganun. Nakikita ko rin dito na may opportunity na dumating sa buhay mo or may darating sa buhay mo. Yun nga lang, itong opportunity na to, pag ginirab mo ito, magkakaroon ng successful conclusion. Magkakaroon ng accomplished. Kung yung opportunity na ino-offer sa'yo na to sa iba is a mission. There's an spiritual journey sa iba dito, no? May offer sa iba. Maybe a job, a mission from the universe. Yun nga lang na kailangan mo mag-take it action. Nagiging mabagal ang lahat ng takbo na sa'yo. Nagiging mabagal. Ang bagal ng action, no? Kung ang trabaho man ito, opportunity man ito, mission from the universe man ito, yung offer na to, kailangan mo siguro magdesisyon, ano, sa nakita ko dito. Medyo magulo pa kasi yung isip mo sa ngayon, no? Parang naghihintay ka pa ng tamang direksyon, o may hinihintay ka pa, o meron ba bang mga ina-analyze, o kaya handun sa part ka na may mga progress pang ginagawa, o may mga strategizing. You're waiting for something pa. May hinihintay ka pa, no? Sa nakikita ko dito. Ang galing, the Fool and the Fool. Diba? Nagkakaroon ka ng pagpaplano, no, sa nakita ko dito. Siguro, andito yung part na maaring may nag-a-advise sa'yo. Sa nakita ko dito. May nag-a-advise ata sa'yo na kailangan mo nang mag-focus at mag-action sa opportunity na to, no? Yan, nakita ko rin yung pagiging matang. Kailangan mo na raw mag-transform. Sinasabi rin dito, you need to transform. Kailangan mo mag-focus at mag-action. Kailangan you have a objective or layunin in life. No? Kailangan mo din daw na makapag-ipon ng pera. No? Kailangan mo rin mag-ipon ng lakas ng loob. Actually, no, sa nakita ko dito. Yun, baka may nag-a-advise sa'yo or maybe ikaw may binibigyan ka ng advice. Maaring yung anak mo, binibigyan mo siya ng advice na, o kapatid mo, maaring gano'n na, o kakilala mo, mag-ipon ka ng pera, hindi yung palaging ganyan. Pasiguro nagbibigay ka ng advice. Kailangan, ganito, ganyan. May mga gano'n. Sa iba gano'n ang nakikita ko, no? Kailangan mo mag-umpisa na. Parang gano'n. Okay, may mga nangyari or nangyayari. Mangyayari, ganyan, na pagbabago in your life. Siguro more give effort dito sa sitwasyon na to. Parang nakita ko, okay. Iba ba dito na wala ng trabaho? Parang yung iba siguro sa inyo, umalis sa trabaho? O nabigo kayo when it comes to money? Yun ang nakita ko. Parang may kabiguan sa money, sa trabaho, sa business. Ano pwede ko malaman kay ano? Dalawa talaga. Oo nga, may nangyari mga pagbabago na iba nga dito nawalan siguro kayo ng work, pera. Kumbaga, hindi man ganun. Love life, maaring ganun, no?
na binigay mo yung buong effort mo doon sa sitwasyon na yun, pinahalagahan mo yung sitwasyon na yun, pero at the end, na heartbreak ka. At the end, na depress ka. At the end, hindi ka naging masaya. Hindi nagkaroon ng pagkakasundo-sundo. Hindi nagkasundo. Na heartache. Kumbaga, ikaw ay malis o itong tao na to or itong sitwasyon na to ang naalis sa buhay mo. Nakakaramdam ka ngayon ng hopelessness. Hopeless. Feeling hopeless ka. Feeling lost. Maybe there's something na lost o nawala in your life. Nagkaroon ng mga disappointment sa sitwasyon na yon, emotional pain. Kasi unexpected din siguro yung nangyari. Yun, may maaring nagkaroon ng conflict, malaki man o maliit yan, naguluhan ka, nalungkot ka, medyo naiyak ka siguro. Yeah, may iyak ako nakita, may trauma din ako nakikita dito. Siguro this is the time to revert. Kailangan mong i-renew yung sarili mo, i-renew mo yung paniniwala mo. No? You need to trust yourself na kaya mo. Whatever happen, wag kang susuko. Ang daming deep wound ako nakita sa'yo. And then, ang dami mo na ring battle na isinuong. Ngayon ka pa ba susuko, di ba? You are the survivor, Gemini. You need to fight, no? Kailangan mong mag-fight. Isang-isa na lang, action na lang ang kulang. No, sa nakikita ko dito, magkakaroon na ng renewal sa'yo. Magkakaroon na ng bagong ikaw. No, kung ano man yung pagbabago na gusto mong gawin in your life, siguro mag-action ka sa nakita ko dito. Kasi sa nakita ko dito, hindi na natin mabubuo yung mga nawala eh. Hindi na natin mabubuo yung mga nawasak. Hindi natin maibabalik yung mga nakaraan. No? Kailangan nating mag-move on. Mag-level up. Okay? Sa nakita ko dito. Kung magiging matagal din ang progress. Kung magiging matagal mga decisions in life mo, magiging matagal din ang progress ng pag-angat natin, no? O pag-move natin sa mga sitwasyon. Sa nakita ko talaga napakabagal. And when it comes sa recovery, ang tagal din ng recovery mo, no? Sa nakita ko dito, talaga hindi yung mga hanggang ngayon siguro yung mga nangyari sa'yo, nakakaalala mo siguro ang nakikita ko dito. Kasi sa ngayon, hindi ka makapag-focus kung ano yung dumarating na opportunity sa'yo. Kung ano yung mga dumarating na mga chances sa'yo. Hindi ka makapag-focus doon. Nai-stuck ka talaga. Yun ang nakikita ko dito. Huwag ka magpa-stuck. Parang hindi ko alam kung nawawalan ka ng taktika o nawawalan ka ng, ano tawag sa taktika? Nagiging tactless. I-research nyo na lang. I-research nyo na lang kung ano yun. Parang ganun, parang hindi ka siguro mapakali. Nakita ko dito, kumbaga nagkaroon kasi ng mga forceful o mga biglang nangyari siguro dun sa sitwasyon na yun, no? Kung sa trabaho man yun, ganun, or sa love life man ngayon, ganun, o kaya kung ano man part ng buhay na to na parang masyado kang nalungkot, no? Sa nakita ko dito. May nakita rin ako na baka nananakit yung likod nyo or maaring may nawalang buhay. Sa iba dito may nawalang buhay na malapit sa puso nila. Kaya siguro yung lungkot nakikita ko. Kaya ngayon yung lungkot nagdadalamhati kayo. Or maybe iba dito nawala ng trabaho o may nawalang pera, nawala ng opportunity, mga ganun. Nakita ko dito. Nahihirapan kayong mag-move on sa ngayon. No? Medyo ang tagal ng process. Tingnan natin. Kasi nagkaroon kayo ng mga deep wound eh. In the past din, nakita ko, ang dami nag-backstab sa'yo. No? Ang dami rin na ginago ka, nagkaroon ng rock bottom. As in, andun yung pain, sadness, deep wound. As in, ang daming nag-violence sa'yo. Ang dami, sobra. No? Mga hindi na pagkatiwalaang tao. Ganyan. So, nakita ko talaga dito, talaga handito ka sa sitwasyon mo ngayon na nahandito sa lungkot mo or may mga pinagdadaanan ka ngayon, nahandito yung mga malalapit sa puso mo or mga kaibigan mo, family mo, yan, gusto nilang ibigay yung suporta and love sa'yo. No, handyan sila para sa'yo. They want to collaborate sa'yo, dinadamayan ka nila,
Yan nakikita ko sa ito. Handa silang damayan siya. Kung nalulungkot ka sa iba, siguro this is a time na lumabas-labas ka together with your friend o malalapit sa buhay mo o your trusted person mo. Labas-labas ka, mag-chill-chill kayo. Or maybe may pakikita na magkakaibigan to join sa'yo, no? Yun lang, baka mag-chill-chill kayo. Yan, within 3 days, 3 weeks, 3 hours, maaring in the past 3 days, maaring nakaraan na yun, no? O 3 months man yan, maaring may ganun na nakikita ko. Dahil sa inyo beginning naman, na nakikita ko dito, sa'yo, na magaganap, no? Yun na nga lang. Handyan din yung family mo, di ba? Kung kasama sa trabaho, na pwedeng sa'yo. Yan, may mga offer, may mga instant opportunity ako nakita na dumarating sa buhay mo. Sa nakita ko rin sa'yo dito, yung iba sa inyo, magkakaroon or may mga bagong mga kaibigan daw kayo na ma-meet sa opportunity na magbubukas sa inyo. Kasi may nagbukas, gagrab nyo na lang yun action nyo na lang yun. Marami daw na kukonek sa'yo, marami daw na mga new friend, new something na makipag-collaborate sa'yo. No? This is the time to make a new beginning. Sa nakita ko ito. Kasi there's an opportunity sa nakita ko dito. And then, nakita ko naman na kayang-kaya mo siya na gawin. Kasi, yun na nakita ko. You need to trust your intuition. Listen to your inner voice. Sa nakita ko dito, iba dito talaga nagkaroon kayo ng spiritual awakening. Or nagkaroon ng transformation. Or nagkaroon sa iba dito ng vision na galing kay universe. Kumbaga, a psychic. May nagbukas na pintuan sa inyo. May nagbukas na third eye sa iba, no? Yan, nagbukas ng malakas, yung iba dito naging malakas more yung intuition nila, no? Trust mo yan. Kasi mas, pag ginamit mo daw yan, kung ano man opportunity sa trabaho, sa business, or in that spiritual journey, marami daw na taong kokonek sa'yo at marami daw ikaw makikita, makikilalang new friend or new tao sa nakita ko dito. Sa nakita ko rin sa iba, yung mga nalulungkot dito, yun nga, may mga malalapit sa puso mo na willing silang mag-give ng love and support sa iyo, no? Arigato namaste, God bless.